Hello po, greetings mga kababayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Tony Luwang ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is pong Legal in Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila 4th Chapter. Alright, so I would like to extend my appreciation no, sa ating mga viewers, followers po natin. No? Now, all those years ay palagi po kayong nasa likod at sinusuportahan po ninyo ang ating mga videos, no? Much to my desire na banggitin ko po ang lahat, no? It's because of time constraint, no? Hindi po natin magagawa 'yon. Pero alam naman ninyo 'yon kung sino kayo, no? Sa iba't ibang panig po tayo ng ng mundo, no? Alam po niyo kung sino kayo, at ako'y nagpapasalamat po sa inyo sa walang sawa ninyong pagtangkilik no ng ating mga videos, dahil po sa inyo ay nakakaroon po tayo ng motivation, na inspiration para ipagpatuloy po ang ating advokasya. Okay? At sa mga subscribers o sa mga viewers po natin, no, I would like to no, share sa inyo no yung datos po ng YouTube. Alam ba niyo na more than 60% po ng ating mga viewers ay hindi po pala subscribers? Kayong mga viewers at ipa subscribers, if you find our videos interesting, informative, no? Siguro nun po hindi kalabisan kung ako po makikisuyo po sa inyo. Paki-click po ang subscribe, shares, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun, pag mga updates po tayo, ay you will be duly notified at wala po kayong mamimiss. Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat. Alright? So, let's now proceed no dito sa ating episode, okay? Ang episode po natin sa bidyong ito ay may kinalaman po sa sulat ni Lonely Loverboy 5364. Ganda naman ng kanyang username, no? Lonely Loverboy. Dapat pag Loverboy, hindi lonely. Anyway, okay, so much for that, okay? So, sabi niya, at tanong ko lang po, attorney, may lupa po kami. Okay? So, katabi ito ng ilog. At mayroong falls. Dumadaan po sa ilog, no? Ang iyong ilog sa lupa namin. Kaso yung katabing lote namin na iba ang may-ari. Bago pumasok yung maliligo sa falls, ana na sa property namin ay sinisingil nila, kumbaga entrance fee. Gusto ko sanang pabakuran ang boundary. Kaso sinabihan ako na di daw pwede bakuran kasi ilog ay yun daw naman ay pagmamay-ari. Okay? Kaso pinagkikitaan naman nila at doon dumadaan sa property namin. Bago makapunta sa maligo sa falls, sana mapansin ninyo at mabigyan ng advice. Salamat po. Okay? Okay, may kasabihan tayo sa batas, no? There is what we call unjust enrichment. Okay? So, base sa kwento mo, yung inyong kapitbahay is making money out of at your expense, no? Na nakaka-access sila doon sa ginagamit partially, nagkaroon ng access sila doon sa falls, no? Because dumadaan sila sa lupa ninyo. Okay? So medyo unjust enrichment po 'yan, no? Okay, ganito ang gawin ninyo. Una, tulad ng nasabi natin, okay? Ang lahat po ng may-ari ng lupa, okay? Na kung saan ay either katulad nito, katabi kayo ng ilog, okay? Or nasa mismong gitna ninyo, sa gitna ng lupa ninyo yung ilog or part ng lupa ninyo. Okay? Lahat po ng lupa, lupa na may katabing ilog o creek, okay, o sapa, okay, ay subject po yan sa tinatawag nating legal easement. Ano ba yung legal easement na yan? Ang legal easement na yan ay nagsasabi na ang portion ng ilog, ang boundary, okay, mula sa pangpang ng ilog, meaning riverbank, subject po yan sa easement, no? Minimum of 3 meters from the riverbank. So, ibig sabihin niyan, kahit sa titulo ninyo,
yung boundary niyong lupa ay may hangganan nito hanggang sa riverbank o sa pangpang ng ilog, kahit na nando'n ang inyong boundary ng lupa ninyo, within the easement area of a minimum of 3 meters. Kasi meron pong, depende sa laki ng ilog, depende sa classification ng lupa, yung legal easement po doon sa ilog, no, sa waters could be more than 3 meters. Okay? Depende po yan sa laki ng ilog. So, minimum po is 3 meters. Sa loob ng 3 meters na legal or public easement na to, ay pinagbabawal po ang pagtatayo ng anumang istruktura, ang anumang pagbabakod po dito, no, ng may-ari, because yung legal easement na yan o public easement is reserved, no, malapit sa may ilog, ay reserved po yan for salvaging, maintenance at general welfare po, no, doon ng sa community. Kaya hindi po yan pwedeng i-appropriate. Kaya maaring tama yung sinasabi ng kapitlote ninyo na hindi maaring pabakuran, okay, yung yung ah, yung portion ng ilog na yan. Pero pag kayo ay lampas na, okay? Lampas na doon sa 3 meter, minimum of 3 meters easement. Okay? Pag lampas na kayo doon, ay pwede kayong magpabakod na doon. Pwede kayong magpabakod because karapatan ninyo yan. So, yung inyong kapitlote, kapitbahay, they're making money out of it, no? Kumukolekta sila ng entrance fee. At your expense, gumagamit naman sa inyong property. Okay? Abay, hindi po pwede yan. Kayo bilang may-ari ng lupa, you have the right to enclose or to fence the perimeter of your property. Maliwanag po yan sa ating civil code. No? Karapatan po niyo yan. Kaya wala pong basihan sa pagkaunawa ko dito sa kwento mo na pinagbabawalan kayong bakuran yung inyong property. Mayroon lang basihan yung sinasabing bawal ang bakod within the easement area mula sa pangpang o riverbank hanggang doon sa easement area. Assuming na nasa minimum na 3 meters yung legal easement o public easement, okay? Totoo yun, hindi pwedeng pabakuran yun. But, pag kayo'y lumampas na doon sa legal easement, halimbawa, lampas na sa 3 meters, pwede kayong magpabakod po doon, okay? Kasi you have the right to regulate, no, their access, no? Whoever can access your property. Kaya wala pong basihan, no? Yung sinasabi ng inyong kapitbahay o kapitlote ninyo, hindi pwedeng bakuran. At the expense naman po ninyo, sila, pwedeng magpa-access doon sa pools, dadaan sa inyong property, tapos nakikinabang sila. Tapos kayo rin hindi. So, in the same manner, nakikinabang sila, at sino mang dadaan sa inyong property, okay, ay pwede ninyong i-regulate, pwede ninyong singilin, okay? Kasi karapatan ninyo yun. Ang hindi lang ninyo pwedeng ay pabakuran ay yung tinatawag nating yung within the easement or public easement area na 3 meters from the pangpang o riverbank. Again, yung 3 meters minimum po yan, ha? Minimum na area. It could go as much as 15 or it could go as much as 60 meters, no? From the easement area. Depende again sa classification ng lupa at saka sa laki po ng ilog. Okay? So, yan po ang ating tatandaan. So, magkaganon pa man, ay maring mag-file kayo ng reklamo doon sa inyong barangay para ma-settle po yan, no? And pag hindi kayo magkakasundo, ay humingi na kayo ng certificate to file action upang sa ganun, pwede kayong mag-file ng reklamo sa korte, no, laban sa inyong kapitlote niyan na nag-exploit ng situation. They make money at your expense, no, at this could be unjust enrichment. Okay, so meron kayong right, no, ulitin natin, meron kayong right na bakuran yung perimeter ng boundary ng lupa after pagkalampas po doon sa legal easement o public easement area. Kasi po, within that public easement, this is reserved for salvaging, maintenance, and public use or welfare doon sa community. Kaya, pinagbabawal ang anumang istruktura o pagpader, no?
pag-fence po nito, no, na upang sa gano'n ay mawala ng access, no, yung ating pamahalaan, no, para sa salvaging purposes, no, ng community doon sa or maintenance ng river doon sa within the easement area. Okay? So I hope nasagot natin ang katanungan ni Lonely Loverboy 5364. Okay? Maraming salamat. O bago tayo magpatuloy, no, pwede mo bang makahirit po sa inyo? Ah, ah, Meron na po tayong pinopromote na libro, no? If you don't mind, no, makakuha muna ng konting oras po ninyo. Particularly, I'm endorsing ito pong legal handbook, no, A Daily Companion for All, na kung saan ang libro pong ito contains the extract of the laws, no, na pinag-usapan o na-touch natin kadalasan dito sa ating programa, no. Ang librong ito ay extract po ng mga batas tungkol sa family relations po natin, marriage, separation, support, no, pagdating po sa mana, pagpatitulo ng lupa, no, tax declaration certificate, no, adoptions, no, employment, no, natanggal sa trabaho, no, ano mang karapatan isang manggagawa, no, tungkol sa kasambahay and all these things. Ano pang batas dito? Nandito po yan, no, yung extract po ng batas nito ay pakikita po nyo dito sa legal handbook. Okay, a daily companion for all. Kaya for all, it means kahit hindi po kayo lawyer, no, you could find this book handy reference material, no, na nasa inyong bahay o sa inyong workplaces. Okay? And then we have also the handbook on our Bill of Rights, no, na kung saan nandito po nakasaad yung ating karapatan bilang isang mamamayan kung sakali man po ay ang ating estado ay mag-exercise po ng kanilang inherent powers, no, as a sovereign state, no. Ano yun? It could be the power of eminent domain, na kung saan yung ating private property, ang ating pong lupa ay could be expropriated, no, excuse me, by the government for public use and purpose and subject to just compensation. Pero meron ding situation na the landowner may not be subjected to or entitled to just compensation. And then, mayroon ding issue sa usaping pag-aresto, no? Kung kailan ba tayo ma-aresto ng walang warrant at saka may warrant, kailangan ba? Ano ba yung tinatawag nating warrantless arrest or inquest proceedings na yan, no? Meron din tayong kailan ba tayo ma-aresto ng walang warrant, at kung tayo na-aresto, ano bang karapatan natin, no, bilang mamamayan sa isang custodial investigation. And then we have also here yung tinatawag nating cyber warrant, na kung saan, alam naman natin ngayon sa digital world, no, kung saan mga electronic gadgets po natin, computer, tablets, mobile phone, no, laptop, ay nagagamit po sa krimen. Ay pag nagamit sa krimen po ito, ay papasok na po yan sa cybercrime, and the electronic gadgets, no, could be subject to cyber warrant for forensic examination. So I highly recommended po, no, sa mga layman po natin yung handbook on the Bill of Rights at saka sa legal handbook, A Daily Companion for All. All the rest po nating libro, yung labor laws po natin, no, labor corporate law annotated, no, at saka of course yung SIPRA po natin, highly recommended po yan sa ating mga lawyers, no, mga panyeros e panyeras po natin, no. So you can, sa mga HR practitioners, no, mga labor and industrial relations lawyer po natin, you'll find the labor laws handy materials. Of course, sa mga corporate lawyers po natin, no, itong corporate law annotated, and of course sa mga panyeros po natin, yung ating Bible po, no, as a member of the bar, yung ating pong SIPRA. Okay? Mga hardbound materials po ito, no, and you can order online. Pakiclick na po yung screenshot po ninyo yung screen, no, at you can order online. They have branches in yung central books po, no, they have branches in Metro Manila, in Makati, Quezon City, Mandaluyong, and then they have branches also in Cebu and in Davao. Okay, so yeah, you can order online, free delivery po nationwide. Okay, maraming salamat. All right, so sa kapapasok pa lang, no,
I hope sa replay po ninyo, mapanood po ninyo yung ating, kabuuan ng ating pinag-usapan tungkol sa pagmamay-ari ng lupa na malapit sa ilog sa base sa kwento po natin ni Lonely, Lover Boy sa episode na ito. Oh, by the way, sa kapapasok pa lang at, kung hindi pa kayo napag-subscribe, puwede ba makihirit paki-click po yung subscribe, shares and like buttons po natin upang sa gano'n mapalawig pa natin ang ating advokasya sa ating, mga kababayan. It could be your friends, your neighbors, your relatives o kakilala ninyo upang sila din may mapulot sa pinag-usapan natin, okay? At makapag-relate din po sila sa mga pinag-usapan and for all you know, ay makatulong din po sa kanila yung ating mga napag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat and I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye and God bless.